night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Pizza Hut with Ate Tammy Bae. Wow. A pizza. And, oh, the pasta. And I think this is the chicken. Guys, we have our dinner for Ate Tammy's birthday. Pizza from Pizza Hut. We have a cake of brownies, bread, chicken, and pasta. So, very simple setup ng aming dinner for Ate Tambe. Happy birthday, Ate! Mag-happy birthday ka muna kay Tambe. Happy birthday! We love you, Ate! Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Tuesday and happy birthday sa amin ni Ate Tambe. Ayan, meron siyang small balloon dito. Ayan, happy birthday. Tapos, meron din siyang favorite cake ko. Brownies. I-blow namin later. Nasa school pa si ate. Tapos, pinicturean ko din yung mga ilang gift na binili namin sa kanya. Kasi normally, tinatanong talaga namin siya kung anong gusto niyang gift. So, si Tambi naman di siya maluho or magara. Basta gusto niya mga simple. So, napakita ko na to sa other vlog ko nung nag-mall kami. So, yun nga, may mga sapatos na ganito. Pinicturean ko lang for some remembrance lang din. Tsaka itong mga Pop Mart na to na uso. And yung diary nga, syempre. And meron kaming card para sa kanya. Then, atong mga gatong stationery. Tapos, binigyan rin namin siya ng konting cash para nag-wish kasi siya na gusto niya mag-SM, mag-konting may bibilin daw siya at saka gusto niya mag-treat sa mga friends niya at yung iba sinave din niya sa bank. Importante yon na habang bata pa lang talaga siya, tinitrain na namin siya na kahit maliit lang or may excess kang baon or konting allowance, you need to save para din naman ito sa'yo in time. So, nakakatawa si ate kasi kahit hindi mo siya sabihan, na-train na talaga namin siya na marunong na talaga siyang magtabi. Importante yan. So, 17 years old pa, isipin mo, 17 years old na si ate Tambe, pero hindi pa halata sa kanya, sobra siyang dalaga. Pero masaya ako kasi hindi siya nagmamadali. Natutuwa ako kasi for 17 years, para sa akin kasi laging sinasabi na wala namang perfect at saka wala rin namang the best mom. Pero for me, proud ako sa sarili ko, sa dami namin pinaghirapan, dami namin pinagdaanan, mabait talaga ang Diyos. Sabi nga kapag yung pathway mo talaga ay binabago mo, inaayos mo, and pinipray mo to, ay talaga namang nagiging maayos ang lahat. Naniniwala ako doon. Medyo matagal yung proseso, paghihintay, pero kung andun ka sa way na ikabubuti mo, talagang lahat maaayon sa'yo ang panahon talaga. So, through prayers talaga, mula sa mga nobina ko with St. Jude, Mama Mary, kinapapagad, talaga kami ni Mami, na hawak kami nagdadasal na mapabuti ang lahat at mapalaki namin ng maayos si Ate Marian. At mabait ang Diyos kasi napakinggan kami. Hindi lang din naman kami ng papa niya palagi nagdadasal, kundi si Tambi din natutuwa ako kasi every Sunday nagko-choir sa church. Talagang everyday nagdadasal din siya. Talagang lahat ng pwedeng masabi mong mabuting bata, ginagawa niya. Hindi siya perfect na talagang perfect na bata. Pero for me, natutuwa ako kasi wala akong sakit ng ulo or stress kahit nasa ibang bansa ako. Syempre yung anak ko naman lumalaki na, marami na nakakasama, naiiba ang ugali. Sometimes may ugali ring hindi maganda, pero inuunahan talaga namin yun na maming pagsabihan, tanungin, baguhin, kasi alam din namin kung ano ang di makakabuti sa kanya. Syempre ako, hindi naman ako perfect na mami din, hindi naman perfect ang ugali ko, ganun din ang papa niya or pamilya namin, pero hanggang kayang ibigay yung tama,
gagawin talaga natin. At hanggang kaya magbago, kailangan natin gawin, di ba? So, bilang magulang, for me, binubuhat ko yung sarili ko na I think ay a best mom and perfect mom. Kasi kahit anong hirap ang pinagdaanan namin, meron o wala, malungkot, may sakit, may saya, talagang sobrang kinapitan ko talaga yung pananalig ko sa Diyos at support system ng mami at daddy ko at aking asawa at mga ilang kaibigan ko na na-survive ko talaga si Tambe. So, Ate Tambe, happy birthday. Alam mo namang wala ako dyan ngayon, pero lahat naman ng wishes mo ay talagang pinaghandaan at pinag-ipunan para matupad to at makapag-celebrate ka ng simpleng kainan sa bahay. Nag-wish lang si Ate Tambe ng sobrang simpleng dinner kasama si mami ko, si daddy, lolo niya. Hindi na kami masyado nag-imbita kasi nga alam naming busy day ngayon, may mga school, mga busy. So, mas sinais talaga namin na yun nga, sa bahay na lang. Sana nga ngayong Saturday niya gagawin pero gusto niya magpahinga at may ilan siyang activities sa school kasi malapit na rin daw yung bakasyon niya. So, next time na lang. And ang pagba-birthday naman, hindi naman kailangan palaging garbuhan ng handaan or kailangan may handaan. Especially yung makapagsimba ka, makapagdasal ka, magpasalamat ka at may konti kang handaan. Especially hindi nawawala sa amin yung cake to blow the candle, to make a wish. At kanina nga ay nagpapasalamat ako sa Angkasang Lucena. Ito siya. Kagahapon pa ako nagpabook. Kasi nga tamang-tama may contest na sa Lucena dahil nga ang anak ko ay nag-wish at nakiuso. Kaya naman ito'y pinaghandaan at pinag-ipunan para ito'y matupad yung usong cake ngayon. Ito yun, yan. Na ikaw pa ito'y magde-decorate. Ayan. So, i-deliver na kanina. Kanina yan, nagpicturan si na mami. Thank you so much to Angkas kasi for almost 4 years ko na rin silang naging partner sa mga gusto kong gawing special sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan. Nandyan sila. So, please support Angkas Lucena. Supportahan po natin yung mga local business na yan. Yung mga marangal at katiwa-tiwalang nagtatrabaho. Tulungan po natin sila. Ayan. Thank you so much po and God bless. And especially si Chinchin, tinawag ko na naman siya. Support na po ulit tayo kay Chinchin. Ayan ang kanyang Facebook. Supportahan niyo po ang business niya na decorations and balloons kasi may surprise ako kay ate mamayang 4 o'clock. Hindi pa niya alam pero I think in-start ko to last year na nagbibigay ako ng balloon sa kanya para maramdaman niya na kahit papano ay meron siyang konting victoria sa birthday niya, 'di ba? So, thank you so much Chinchin, nasa biyahe na siya and support po natin si Chinchin. Ayan. Thank you so much and God bless sa business mo. And syempre si Tita Kate niya, maraming salamat kasi si Tita Kate ang aking kapatid ang siyang umorder ng mga pagkain at gustong-gusto ng anak ko talaga sa Antigua, talaga nasasarapan siya. Yun. And ano pa ba? Sa mga friends niya, alam kong very busy sila kasi some of their best friends nasa Manila na nag-aaral. So, kinato ko ang mga puso nila na makapag-message sila at yun nga, nag-send sila ng mga video at later papakita ko. And some of my good friends, si Tita Kate niya, hinihintay ko pa kung mag-message siya. Si Tita Laarni niya, ayan, ang aking one of my BFF, ayan, nag-message siya kay Tambe. At thank you so much BFF Laarni sa effort and time mo na nag-message ka talaga. Sa lahat po ng bumati sa anak ko, nakita ko naman yung post ko sa Facebook, ang daming nag-greet at ang daming nag-like na birthday niya. Ako'y masayang-masaya kasi talagang binati niyo po ang aming dalaga na si Tambe. Ayan. So, wala na po ako mawi-wish sa kanya kasi hindi naman niya ako talaga totally nabibigyan ng sakit ng ulo kahit napakalayo ko. God is good talaga. Hindi naman ko lagi sinasabing smooth at perfect. Syempre, mga problema rin yung pinagdadaanan din, lalo na nagmamature yung anak ko. Pero, natutuwa ako kasi katuwang ko nga ang papa niya, katuwang ko si mami at si daddy na nasa likod ko at binibigyan ako ng advice kung paano namin bibigyan ng advice ng alalay ang anak namin. Syempre malayo kami, lalo tayong mga LDR nanay or OFW nanay, mahirap tayong magbigay ng sakit sa mga anak natin kasi ayaw din natin makakasakit or may gawing masama or magrebelde or something. So, I'm so thankful to my mom na talagang binibigyan niya ako ng advice at nagiging pattern ko rin kung paano niya ako napalaki ng maayos. So, nagagawa ko yun, kaya naman ang nagiging resulta ay maayos din. So, Ate Tambe, tuloy-tuloy mo lang yan. Alam ko na mabuti kang bata, madasaling kang bata, maganda kang bata, at
Yun nga sinasabi ni Dr. Vernal na nung time na nagpapagamot ka, I'm so thankful na talagang magaling ka na talagang na talagang hindi lang puro sa kaanyuan palagi kailangan maging maganda. Pati sa puso kailangan maging maganda para nandun pa rin yung proseso ng pagmamahal at respeto sa'yo ng ibang tao. At nakita ko yun kasi talagang maraming nagmamahal sa'yo, maraming nag-aalaga sa'yo at concern sa'yo. Kaya talagang andito kami para suportahan ka, huwag kang magbabago, mag-alasal ka palagi, and patuloy mo lang yung good communications natin sa video call and text na nagkukwento ka na, wala kang secrets, kapag may mga sama ka ng loob at may nangyayari sa'yo. Maraming salamat, naging honest ka sa amin ni Papa mo, sinishare mo sa amin, kinikwento mo sa amin, kahit si Lolo at Lola, sinishare sa akin. So, sana wag ganon. Tsaka, kapag nape-pressure ka sa dami mong ginagawa sa school, huminga ka lang, pagdasal mo lang. Huwag magpapadala sa mga init ng ulo, sa mga stress, kasi ito ay magbibigay sa'yo ng hindi maganda, baka magkasakit ka pa at maging problema pa yan. So, lahat yun ay may nabibigyan ng solusyon. Walang problemang hindi na pag-uusapan na maayos or nabibigyan ng solusyon. Huminga ka lang, at kami naman ni Papa mo ay hindi nag-expect ng more than na sobrang bonggang-bongga palagi yung grades mo or nasa top ka. Pero ang papasalamat kami kasi palagi kang kasama sa mga honors, sa mga kung ano-anong mga talent dyan sa school. Kaya sobrang proud at happy kami sa'yo. Basta alagaan mo lang palagi yung kalusugan mo at huwag mong papabayaan, huwag mong papakapuyat, huwag masyadong magsi-cellphone, tanggalin ang mga stress, mga negative na taong hindi magbibigay ng kasayahan sa'yo. Matulog ng maaga, kumain ng maayos, at alagaan palagi ang sarili kasi kapag ikaw'y malusog at inalagaan mo ang sarili mo, tuloy-tuloy ang kaligayahan mo at saya na matupad ang mga pangarap mo. Huwag ka rin magagalit kina Lola at Lola o sa akin o si Papa mo kung minsan nabibigyan ka ng sobrang advice kasi ito'y makakabuti sa'yo at malalaman mo yan kapag dumating ang panahon. Be mature na, malapit ka na mag-18 at gawin mo lang lagi yung tama. Kahit ka mag-iingat sa pagpasok mo at pag-uwi at saka sa pagkikibilok sa mga tao. Isipin mo rin kung sino yung mga totoo sa mga kaibigan para wala kang stress at problema. At mahalin mo rin ang mga tao nagpapahalaga sa'yo, lalo na si Lola, si Lolo na nag-aalaga at nagmamalasakit sa'yo habang wala kami dyan ng Papa mo. Ganon din sina Ate Hazel, sina Ate Lani na nandyan nagmamahal sa'yo mga pamilya niya. Kaya talagang pasalamaran mo sila at pahalagahan mo sila. At yun lang, tuloy-tuloy lang tayo magdasal at mag-ingat para naman tayo ay palagang may peace of mind palagi. Ayan, yung napakasimple lang ng aking advice sa'yo anak at maraming salamat dahil napakabuti mong bata sa amin. Pagpatuloy mo rin ipagdasal kami ni Papa para patuloy kaming malusog at matulungan ka namin na mabigyan ka namin ng magandang kinabukasan. Ayan, yun lang naman. Wala na naman ako ibang wish para sa kanya kasi hindi nga masyadong maarte si Tambe. Wala ako masyadong pinoproblema talaga sa kanya. Talagang wala talaga. Hindi ako yung parang nanay na kailangan tumakbo at umuwi at mangarag para sa kanya. Hindi talaga. And then sana ngayong ikaw yung magka-college na, susuportahan ka namin sa abot na makakaya namin. At ikaw yung mag-aral ng mabuti kasi ito lang talaga ang pwedeng maipamana namin sa'yo. Kaya pahalagahan mo lahat ng binibigay namin sa'yo. Time, effort, pagmamahal, at hindi man kami humihingi ng kapalit in time. Gusto lang talaga namin maging maayos at stable ang maging buhay mo. So, I love you, anak. We miss you so much. Mag-enjoy ka mamayang dinner ninyo. Magpasalamat ka sa lahat ng mga blessings na meron ka because you extend of your life for 17 years. Isipin mo, 17 ka na. Diba? Para magkapag-barkada na tayo. Kaya mag-aral ka na mabuti at para pagdating ng panahon ay yung mga pangarap nating simple na mapatuloy natin ang mga business natin ay magtulungan tayo para sa magandang kinabukasan natin someday. Diba? Yun lang. Yun lang po, at talagang mahirap ang nanay ay malayo, syempre, pero wala tayong magagawa dahil kailangan talaga nating intindihin yung mga priorities natin para maging maayos ang ating buhay, di ba? So, yun lang naman sasabi ko sa'yo, anak. Enjoy. Ayan, hindi ko na papahabain tong vlog ko, pero gusto ko tong i-save one of my good memory as one of my digital diary sa YouTube channel ko na talagang nakaabot ng anak ko ng 17 years old. I'm so happy and blessed and grateful. May mga pagsubok man, hindi man perfect, but God is good all the time kasi talagang hanggang ngayon binibless pa rin talaga tayo. Kaya kapit lang tayo sa Kanya. At advice ko lang sa mga
mami out there dyan na talagang mga LDR, OFW, mahirap man, pero lagi lang tayo magtiwala sa mga anak natin, lagi lang tayo nasa likod nila, and the best key is having good communications talaga sa kanila. Kausapin sila para matutong ma-attach sa atin, magsabi ng totoo, at i-guide pa rin sila sa tama. Even though may mga nag-aalaga sa kanila, iba pa rin sila sa mga tunay na magulang na kagaya natin. So, pasalamat din ako kay na Mami at Daddy for your all support. Talaga namang kung wala talaga kayo physically ay parang siguro ang hirap talaga namin. But nagpapasalamat ako dahil talagang alam mo yun, natatsagaan nila. Syempre, nagbabagong isip ng mga bata, lumalaki na, pero we're so thankful to Tambe kasi pag pinagsabihan siya, nakikinig siya at nagbabago siya. Hindi naman to para sa amin para rin sa kanya, para wala siya maging stress or problema, diba? So, sana tuloy-tuloy lang tong peace of mind ng aking anak at matupad niya lahat ng mga pangarap niya. Nandito lang kami ng papa niya. Yun lang. And we always be center of the Lord. Pray lang tayo kasi mas matibay yung guidance na ibibigay niya talaga. So, yun lang yung mga nanay na napakahirap ng malayo, no? But, alam mo yun, talagang dumadaan sa ganyan. Tiis lang at hindi naman habang panahon ay talagang magkakahiwalay. For sure, for soon, supportahan natin sila at darating ang time, maging maayos ang lahat. So, guys, wait ko lang din yung mga video and vlogs nila. I think mag-vlog sila or picture sila sa mga mangyayari sa kanila mamay. Sisingit ko dito, insert ko. And si Chinchin din, papakita yata yung paggagawa ng balloons para naman ma-save natin yung memories niya, no? At supportahan po natin si Chinchin. Ito, yan. And yun lang, sa mga family and friends ko, maraming salamat po ulit sa mga bumati and God bless po sa inyo. So guys, thank you for watching my vlog. Before ending on my vlog, I say good night muna tayo kay Sweet. Good night na tayo. Happy birthday ka muna kay Ate Tambe. Happy birthday, Ate Tambe. Happy birthday, Marian. Sweet nga ganun. Happy birthday. Happy birthday. So guys, thank you for watching our mini vlog sa birthday ng aming anak na magandang si Ate Tambe. Happy birthday, Ate! Enjoy your day. We love you, right, Papa? Yes. Good night, everybody. Thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in our next vlog. Good night, baby. Good night. Bye! Happy birthday, Marian. Wishing you all the best in the world. Happy birthday, Marian. Always remember, nandito ako parate para sa'yo. And proud na proud ako sa lahat ng mga naging achievements mo. Ayun, ingat parate. I love you. Hello, Tambe. It's your birthday today. Happy birthday to you. Greetings from Bangkok, Thailand. Bye-bye. Hi, Ate Marian. Happy birthday. Mag-aral kang mabuti. See you soon pag uwi ni Mama at Papa mo. God bless.